Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Luke, chapter 6, verse 27 to 31. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them to you. So, ito po yung mga kataraan sa Bible na ipinag-uutos dito na kapag may kaaway ka, mahalin mo sila. Kapag ginawan ka ng masama, nang napupuot sa'yo, ipanalangin mo pa sila. At kapag sinampal ka sa kabilang pisngi, ibigay mo pa yung kabila. At binibigyan yung mga humihingi. So, as a natural people, or sabihin natin normal na tao, at hindi, lalo na hindi Christians, napakahirap sa atin bilang tao na na kapag tayo ay ginawa ng masama ng kaaway natin, huwag nating gantihan. Kasi hayaan natin yung Diyos yung maghiganti para sa atin. Dahil kahit gawan man tayo ng pagkakamali ng ibang tao, ang Diyos ang parang hayaan mong ang Diyos ang magparana sa'yo ng pagmamahal na katulad ng pagmamahal niya, na matuto kang magmahal sa tao kahit gaano pa kasama yan. Dapat hindi mo maisip yung paghihigante. Kasi may tatlong kaparaanan kung paano natin mamahalin ang ating kapwa. Yung mga taong gumagawa ng masama sa atin, kailangan gawin natin sila ng mabuti. Mahalin natin sila. Sabi nga dito, mahalin natin ang ating kaaway. Or sa standard ng Panginoong Jesucristo, kapag mahal mo yung kaaway mo, meron kang gagawin na patawaran mo sila at mahalin mo sila at maintindihan mo sila kung ano yung pinagmumula nila, kung ano man yung pinagagalingan nila. Mahalin natin ang ating mga kaaway dahil ang paggawa ng mabuti sa iba, lalo na sa napupuot natin, kailangan natin pagbalain pa. Hindi natin gagantihan ng kung ano man ang ginawa nila sa atin na kasamaan or hindi maganda. Kasi kailangan tulungan pa natin sila kapag nangangailangan. So, hindi normal, hindi parang bilang tao na lalo na hindi Christian, hindi normal na kapag sinaktan ka, hindi pwedeng hindi ka makaganti. Pero sabi ni Jesus Christ, kapag meron kang kaaway, do act kindness to them. Don't revenge. Kasi ang katuroan ni Jesus Christ nga, kapag sinampal ka sa kabila, ibigay mo pa yung kabila. Tulungan mo sila. At kapag nagtumulong ka, huwag kang maghangad ng kapalit, may maibabalik sa'yo. Kasi ang Diyos nagbibigay ng wisdom, kailangan i-apply natin, at ang gusto ng Diyos ay ipaglaban yung karapatan bilang Christians or tagusunod, follower ni Jesus Christ, na kung loyal ka sa Kanya, nagmamahal ka sa Diyos, matuto ka magmahal sa kapwa mo. Kahit gawan ka ng mali, mahalin mo pa rin sila, kasi pagpapalaan ka din naman ni Jesus Christ kapag once na hindi mo sila pinatulan sa mga ano man na maling ginawa sa'yo.
yung pagmamahal na nararapat bilang tao, kasi tayo rin naman, kahit hindi tayo karapat dapat, minahal tayo ng Diyos, pinagpapalaan niya tayo, at you have to be radical to practice in love, na gumawa tayo ng mabuti sa isa't isa, gumawa tayo ng mabuti para meron tayong gantimpala sa Diyos. Gumawa tayo ng mabuti kahit ginagawan ka lang mali. Kahit wala namang mapapala kung hindi mo harmful pa yung kaaway mo sa'yo, kahit hindi mo sila pinapatulan, kahit pinagdadasal mo pa na maging maayos sila at maisip nila kung ano yung mali nila. Dahil ang gantimpala nun, nag-aantay sa'yo. At yun yung reward na walang katumbas, na reward ng Diyos. Kasi ano man yung ginagawa nating mabuti, merong balik, kung ano man yung kagandahang loob na at mabubuting bagay na ginagawa mo sa iyo, lalo na sa iyo mga kaaway, magkakaroon ka ng gantimpala sa langit. So, maging mapagpatawad at mapagmahal tayo sa kapwa natin, kahit ito pa ay gumawa ng masama o hindi mabuti para sa atin. Kailangan nating maintindihan na ang lahat ng bagay hindi naman pwedeng dahil ginawan ka ng masama, kailangan mong gumante. Matutunan nating magmahal, magpatawad sa kabila ng mga dinudulot sa atin na hindi maganda. So, yun po yung mga katuruan sa talatang ito. Sa lahat ng ito ay inuutos ng Diyos para sa topic natin na warrior of love. So that's all for tonight. God bless.